Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome back to Mealtime. Walang kasawa-sawa po tayong nakakarinig ng salita ng Diyos. And I wish this would be all over of the Philippines. Welcome, Hong Kong, Japan. I wish you would watch this. You know, I believe in my heart that you will learn a lot of from Mealtime. At saka hindi lang yan, lalakas po tayo. So, I am inviting you to watch every Wednesday. Every Wednesday po ito ng 11 a.m. dito. I think it's in the evening in the USA. And of course, Japan is almost the same time. Hong Kong and Dubai, praise the Lord, and other parts of the world. Kaya po, iniimbita ko po kayong lahat na manood. But today, I have invited a lot of guests already. At ngayon po, iimbitahin ko ang isa sa laon. Talagang hindi po siya napakatanda. Ibig sabihin, matanda na sa JTG. At sa kanyang karanasan, ay napakasarap ng kanyang mga pangangaral po. Siya po ang one of the council of Jesus the Gospel Church International. At siya po ay sa simula ay siya pioneering ng Jesus the Gospel Church. At ngayon pong oras na ito, mapapakinggan natin ang kanyang mensahe para po sa Mealtime. I have invited him. I know he will give a lot of encouragement and wisdom and all of us, to all of us. So praise God. I would like to welcome Reverend Ruben Valenzuela. Magandang tanghali sa bawat isa, sa mga susubaybay at makikinig sa mga sandaling ito. Tayo po ay open, tayo po ay naka-online ngayon at marami pong sumusubaybay. So tayo po muna sa mandaling manalangin. Kami po, Ama, lumudulog sa iyo sa mga sandali pong ito bilang inyong pong mga anak na tinawag at binigyan ng karapatan na magbahagi ng inyong pong mga salita. Tuloy, dalangin po namin, samahan niyo po kami. Bigyan po kami ng spirit of understanding at pagkaunawa po. Salamat, tawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. At ang Banal na Espiritu Santo ang aming pong inaanyayaan na siyang magagabay. Sa iyo po, Ama, ang papuri. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, some Christians are defeated. Ang sabi nga, ang mga Kristiyano ay hindi na defeated. Pero why? Some Christians are defeated because they have no commitment to direction. And no commitment to become matured or disciples of Christ. And so, madali sabi, para hindi ka matalo, amen, itama mo ang iyong buhay. And sabi nga ng Panginoon sa John 11:40 kay Martha, Jesus said to her, Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? Di ba sinabi ko sa iyo, kung maniniwala ka lamang, mananalig ka lamang, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. God has not left us alone. Di tayo iiwanan ng Diyos sa ating mga struggles na dinadaanan. Amen. God has not left alone in our struggle to do His will. Amen. God give us the desire and the power to do what pleases Him. Tayo ay binigyan ng pagnanasa. Gawin natin yung pagnanasa na mabigyan natin ng kagalakan ang Diyos. Amen. Ibinigyan tayo ng desire o kapangyarihan. Amen. Upang magawa natin na ang Diyos ay masiyahan sa ating mga buhay. The influence of faithful Christian obedience. Amen. May impluensya po ang mga Kristiyano sa kanilang pagsunod, sa kanilang pagiging obedience. Amen. To God's Word, sa salita ng Diyos. Not just exposure to it and sacrificial service. Hindi sa nilalantad natin ang ating buhay sa
o kaya magyabang, kundi sa paglilingkod, samahan natin ng sacrificial paglilingkod. Amen. The things you have learned, ito daw mga bagay na ating mga natututunan and received and heard and seen God's of peace shall be with you. Amen. Sabi po ng Philippians 4:9, yung mga bagay na ating mga natutunan, natanggap, at narinig, at nakita, ang sabi na Apostol San Pablo, isagawa mo mga bagay na ito upang ang Diyos ng kapayapaan ay makasama natin. Amen. So, the things you have learned and received and heard and seen in me. Practice these things, and God of peace shall be with you. Amen. So, God may have special work for you. May gagawin na special ang Diyos sa iyong buhay, sa aking buhay. Amen. So, to do despite of our bad condition, sa kabila ng ating may mga nararamdaman tayo na hindi maganda sa ating buhay. Amen. Ang Diyos ay patuloy na may gagawin. No matter what trials or persecution or disease, amen, na iyong kinakaharap. Ang Diyos, hindi siya apektado ng ano pa mang klase mga circumstances. Itong nangyaring epidemya, basta may gagawin siya sa buhay mo, gagawin niya yun, sapagkat hindi siya kontrolado ng circumstances. Amen. Kaya sabi ni Pablo, Paul was not afraid to die because he was confident of spending time eternal with Christ. Si Pablo, sabi niya, hindi siya natatakot na dumating sa kanya ang kamatayan sapagkat buhat ng makilala niya, ma-encounter niya ang Panginoon. At yun lahat ng mga oras, panahon na ginugol niya ay dinasayang, ito'y ginamit niya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya sabi niya nga, malakas nga ang aking loob na iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Amen. So, physical death is the beginning of eternal life. Amen. Yun ang ibig sabihin yan. So, the devil is destroyed. Ganda natin to. Mga minamahal, mga kapatid, ang kaaway ay wasak na. Ang sabi ng 1 John 3:8, Jesus died that the devil might be destroyed. Si Jesus ay namatay upang sirain, wasakin ang kapangyarihan ng kaaway. So, destroy does not mean the devil no longer exists. Ibig sabihin nito, hindi nangangulugan na sira na siya ay hindi na nag-i-exist o hindi na gumagawang kaaway. Amen. The devil no longer exists. No. He is still around us as we will know. Alam natin talagang na gumagala pa siya sa ating kapaligiran. Amen. However, he does have the ability to deceive the children of God. Mayroon pa rin siyang kakayanan na mandaya, linlangin. Mayroon siyang abilidad na dayain pa ang mga anak ng Diyos. Amen. Pwedeng madaya niya kung yung mga mananampalataya na hindi nila nauunawaan. If they do not understand who they are in Christ Jesus. Hindi nila maintindihan, maunawaan kung ano ang kanilang kalagayan sa poder ng Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, sabi nga destroy sa Griego, sa Greek, ibig sabihin katargo, na ibig sabihin ng katargo, make powerless. Amen. Wala na siyang power. Diyan ang kapangyarihan. Bring note, ibig sabihin para na siyang kulang-kulang na o talagang nasisiraan na ng isip. So, reduce to zero. Mid inactive. Wala na siya talaga. Zero na ang kanyang kapangyarihan. Make no effect. Kahit ano pang pa-epekto niya pa charming, wala na siyang epekto.
And then, at higit sa lahat, si Satanas ay paralyzed. Amen. Paralyzed na, baldado na siya. Amen. So, the only strength of Satan will be found in the Christian ignorance to the Word of God. Ang lakas na lang ni Satanas ay matatagpuan sa mga mananampalataya na nagbabaliwala, na hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Yun ang sabi ng Hosea 4:6. Amen. Hosea chapter 4 verse 6. So, ito nakakalungkot. Sadly, many Christians do not remember what Christ has done for them. Ito po nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano na hindi na nila alaala kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Kaya sabi nga, people who forget are constantly demoted. Yun daw mga tao na nakakalimot na instead ma-promote sila, nadidimot sila. Amen. So, how forgetting leads to demolition. Kapag ikaw talagang Kristiyano, binaliwala mo ang salita ng Diyos, para ka na bang dinaanan ng mga demolition team na winawasak yung mga tahanan, yung mga bahay, yun daw mga Kristiyano na kalimot o mga mananampalataya, ito'y maghahatid sa kanila sa pagkawasak. Amen. So, because you cannot remember the Word of God, you keep lowering yourself. Amen. Dahil hindi raw natin naalaala ang kahalagahan ng salita ng Diyos, tayo na mismo ang nagpapabagsak sa ating mga sarili. Hindi mo pwedeng ituro, hanapin sa iba, bakit ka nanghina, bakit ka laging para bagang walang bisa ang pagiging isang Kristiyano mo. Ang dahilan, amen, ang dahilan because you cannot remember the Word of God. Kapagkat hindi mo inaalaala, hindi mo pinagbulay-bulay, hindi mo binigyan ng kahalagaan ng salita ng Diyos, so ikaw na mismo naghanap ng pagbagsak ng iyong buhay. Amen. So, sabi nga sa Job, chapter 36, verse 12, kapag sila'y dinakinig at hindi rin tumalima, buhay nila'y kukunin, kikitlin ang hininga. So, ang sabi po, maliwanag sinabi ni Job sa Kapitulo 36, versikulo 12, kapag hindi raw sila nakinig, hindi rin tumalima, buhay nila kukunin, kikitlin ang hininga. Tulad nga ng mga tupa, tulad niya yung mga tupa sa patayan, dinahantong. Kalawit ni kamatayan ang magiging kanyang pastol. Ang sabi po ng awit, 49 verse 14. Amen. So, si Haring David, ang sabi niya, bagamat ako'y lumalakad sa bingit ng kamatayan, hindi ako natatakot sapagkat ang tungkod ni Yahweh ang aking pastol. Ang sabi noon, ang salita ng Diyos naroon sa puso ni David. Kahit lumakad siya sa mga panganib, hindi siya natatakot. Pero dito sa awit 49 verse 14, tulad daw yung mga tao, katulad daw sila ng mga tupa na dadalhin sa patayan, din ang hahantong. Amen. Kalawit ni kamatayan ang magiging kanilang pastol. So madaling sabi, hindi lamang na napapanood natin sa mga sine, sa mga comics o sa mga babasahin lamang ang kalawit ni kamatayan. Narito po sa banal na kasulatan. Sabi nga, kapag ang isang tao na hindi nagbago ng kanyang buhay, amen, ang akala niya, ang kasama-sama niya, walang iba kundi yung kalawit ni kamatayan ang magsisilbing tungkod sa kanya. Kakalawitin siya. Amen. Sabi nga, nakaready na lagi ang kalaykay ni kamatayan ngayon para bagang kumakalaykay siya doon sa mga tao na nagbabaliwala sa salita ng Panginoon. George, kaya si Pablo, hindi siya natakot. Sabi niya, dumating man sa akin ang kamatayan. Amen, hindi ako natatakot sapagkat alam natin ang kamatayan physical. It is an introduction of eternal life. So, pwede tayong pumanaw, umalis dito sa mundong ito sa pagitan ng natural death, ng kamatayan o dahil sa edad.
Pwede rin na dumating ang kamatayan sa atin, yung tinatawag na aksidente, disgrasya o iba-iba pa. O pwede rin sa sakit at karamdaman, lalo na sa ngayon. Amen. Talagang tayo po nung hindi pa nagpapandemya, pag nabalitaan mo may namatay na OFW, na mga Pilipino na 2 o 3, viral na sa balita. Di na mapakit. Dito rin sa atin, pag may namatay na 3 o 5 na sa isang araw, talagang pumuputok na agad sa balita. Pero ngayon, or normal na lang na ang binabalita araw-araw, may namamatay na OFW, mas 10, may namamatay na mga Pilipino na 50, para bagang normal na lang. Amen. So, ganun po si Apostol San Pablo. Amen. Hindi siya tanggap niya kahit anong oras pwede siyang umalis sa mundong ito. Subalit, ang sabi nga ni Apostol San Pablo, death is only a prelude to eternal life with God. Ibig sabihin ito kung saan ikaw ay aawit, hindi agad doon naroon ka na sa kalagitnaan. Mayroon introduction, prelude. Amen. Praise God. Ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. God isn't finished with you until He takes you home in heaven. Ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. May gagawin pa siya. Gusto ng Diyos magawa niya yung dapat na gawin niya sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Special. May special na work ang Diyos para sa atin despite of our bad condition. Sa kabila na may mga nararamdaman tayo na hindi maganda, basta ang gusto ng Diyos, magawa niya yung dapat gawin niya para sa atin. At alam naman natin kapag gumawa ang Diyos, may ginagawa siya sa buhay natin, ay napakahalaga ito. Amen. So, no matter what trials or persecution, amen, you may face. Ano pa man klaseng trials o mga pagsubok o mga pag-uusig na iyong kinakaharap, basta may gagawin ang Diyos sa iyo. So, many believers today, kuminsan bakit malamya, many believers today occupied their mind with the things of this world. Totoo po yun, marami na nga mga Kristiyano ngayon, biktima ng pandemic, pati sila ang pananampalataya nila, ang relasyon nila sa Diyos ay talagang wala na. Kailangan gisingin mo ulit para muli silang manumbalik. So, maraming sumisimba, pupunta sa simbahan, pero yung mga laman ng kaisipan, kung ano-ano ang laman ng kaisipan. Hindi, wala na yung pagkaseryoso nila na pagpunta sa iglesia. So, kaya many believers occupied their mind what the things of this world. Totoo po yun. Talagang, ang tao ngayon ay talagang ang laman ng isip, hindi yung mag-worship, kundi yung mga bagay na rito sa sanlibutan na ito. So, very few the people who come to Jesus was looking for truth. Bibihira, iilan lamang ang mga tao na talagang lumalapit sa Panginoon Hesus upang alamin, tingnan ang katotohanan. But they were looking for relief. Ang nais nila na pagpunta nila sa church, kung ano ang kanilang makukuha, kung anong pagpapala, ay ang pagpunta sa iglesia, hindi po ito katulad ng community pantry, na pagpunta mo roon, mayroon ka mabibit-bit. Sa iglesia, ay hindi po, pagpunta natin sa iglesia, talagang ibigay na natin todo ang pag-worship sa Kanya, ang pagpapasalamat sa Kanya. Hindi yung kung ano ang mabibit-bit natin. Hindi ang iglesia ng lapitan ng mga mananamba, ng mga mananampalataya ay tanggapan ng ayuda. Amen. Hindi ito lugar na kukuha ka ng ayuda. Kundi ito'y bigyan mo ng papuri, parangal ang Panginoon. Amen. Sabi nga ng awit, sabi nga ng Juan 15:8. Ang sabi rin, ang Ama ay naluluwalhati. By this my Father is glorified that you bear much fruit. Ang Ama ay napaparangalan kapag kayo raw ay nagbubunga. And so prove to be my disciple.
At pinatutunayan nyo lamang na tunay ko kayong mga alagad kapag kayo ay nagbubunga. Amen. Hindi po sapat na ang relasyon natin sa Panginoon ay tinanggap lang natin, ay okay na. No, ang kailangan natin sa panahon na ito, samahan tayo ng Holy Spirit. Kapag hindi tayo sinamahan, struggle ang buhay. It's not enough our relationship in Christ, only if without the Holy Spirit. Amen. Kung wala daw ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin, wala, nothing. Walang mangyayari. Sapagat alam naman natin, the battles of life of Christian are not easy. Ang pakikipagtunggali ng isang Kristiyano sa mga problema, lalo na sa panahon na ito, ay hindi po madali. But God has given us the equipment we need. Ngunit ang Diyos, huwag ka mag-alala, bibigyan niya tayo ng equipment o mga kagamitan upang tayo po ay magtagumpay laban sa mga problema, sa mga temptation at sa iba-ibang klaseng mga trouble sa buhay. So, sino? Siguro may tanong tayo, sino kaya makatatagal makakasurvive sa ganitong panahon? Who can survive in the end times? Sino ang makatatagal sa ganitong sitwasyon? Amen. So marami po makita natin talagang hindi nagaganda talagang kalalagayan ng ating mundo. So, who can survive in the end times? At alam natin, yung po makakasurvive lamang, only those people totally fully surrender to their lives in Jesus. Amen. Ito lamang po mga taong ito na talagang makatatagal sila kasi sinabi ng Panginoon, ang makapagtiis hanggang wakas ang siya lamang maliligtas. So madaling sabi, maintindihan natin talagang may dadaanan na hindi pangkaraniwan na problema, na hindi pangkaraniwan na suffering. Amen. Bago tayo makarating sa hangganan o sa finish line. Kaya sino ang makakasurvive dito at makatatagal sa ganitong klaseng panahon? Kundi yung mga tao lamang na talagang totoong-totoo na isinuko nila ang kanilang buhay sa Panginoong Hesus. Amen. Tandaan natin to, mga kapatid. The church today, tayo po yung church. The church today cannot survive if without the Holy Spirit. Ang iglesia, we are the living church. Hindi tayo talagang makatatagal kapag hindi natin kasama ang banal na Espiritu. Amen. So, tayo po ay magtatagumpay kung tayo po ang Holy Spirit ang ating kaagapay lagi. Ating katuwang. So, as Christian, we are called to live in victory. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayo para tayo po ay magtagumpay. Tagumpay. Amen. Kapag ikaw talaga itinuring mo ang sarili mo na ikaw isang disciple o alagad ni Kristo, ay talagang magtatagumpay ka. At ang isang Kristiyano, hindi lamang minsan lamang nagtagumpay. He is the Christian continual victory. Ito po ay nagpapatuloy. Amen. Kahit na ano pa man nangyayari, lagi 100% ang pagtatagumpay ng isang mananampalataya. Hindi lamang isang beses niya naranasan na siya nanalo sa laban, kundi lagi siyang panalo. Ano mo, saan nagtagumpay? Amen. Now, kung ikaw ay lagi nagtatagumpay, ang tawag sa iyo, you are blessed Christian, you are victorious Christian. Amen. Ikaw yung Kristiyano na laging nagtatagumpay. Kanino tayo una magtatagumpay? Over the enemy. Laban sa kaaway. Kapag kasi yan naman ang laging number 1 na walang ibang trabaho yan kundi mamerwisyo. Over the enemy, walang iba kundi ang kaaway, Satanas. Ano pa? Over the world, tayo po'y magtatagumpay laban sa mundong ito. Amen. Ang sabi po ng Galatia 5:16, hayaan natin na pangunahan tayo ng Holy Spirit upang hindi maging struggle ang ating buhay. And then, over the flesh, kailan mapagtagumpayan natin ang gawa ng laman? Kapag hindi po tayo nagtagumpay sa gawa ng laman, ay talagang tayo po'y wawasakin. Hello? So, mapagtatagumpayan lamang natin ang mga ito kung ang sarili natin,
amen, ay namatay na at si Kristo na ang nabubuhay. Amen. So, hallelujah. Poverty, sabi nga natin yan, ang kagipitan ng kahirapan ngayon, talagang nararamdaman natin na talagang ang sitwasyon ng kalalagayan ngayon, hindi lamang mga sakit, hindi lamang pumapatay, hindi lamang pumapanaw. Marami pong ating mga mahal sa buhay, yung mga talagang pumapanaw na hindi na natin nakikita, nagtatrabaho, nawala ng trabaho, amen, hindi na nag-ooperate yung mga kumpanya, talagang wala na. Ngayon, para lamang magkarbatos-tusan ang pangailangan ng kanilang pamilya, talagang lalabas, tatapangan na lang nila para kumita. Amen. Kumita para mayroon lamang maipakain sa kanyang pamilya. So, ang iba, madaling araw pa, nag-aabang na, lumalabas na kung saan ang mayroon community pantry. Yung namimigay ng mga konting mga pangailangan. Talagang apektado tayo. Lahat tayo ay apektado nito. Ngunit sa isang totoong mananampalataya, tandaan natin to, financial poverty is not a real problem. Hindi yan ang problema ng isang Kristiyano. Na ikaw ay yung kawalan, yung kagipitan, yung mga kahirapan mo. Ang tunay na problema ng isang Kristiyano, walang iba kundi yung spiritual poverty. Amen. Payamanin mo lamang ang relasyon mo sa Diyos. Amen. Your money problem, ang problema mo about money will disappear. Maglalaho, mawawala. Amen. Sa gitna ng pandemic na ito, ang Diyos ay magre-release ng pagpapala sa kanyang mga anak. Amen. Sapagkat hindi siya apektado, ang Diyos ay hindi apektado kahit anong nangyayari. Amen. So, kailangan natin learn and observe some basic principles of kingdom economics. Amen. Kailangan ito mapag-aralan natin at talagang maisagawa natin ang some basic principle ng ekonomiya ng kaharian ng Diyos, and then you will begin to see your money problems disappear. Makikita mo yung nagbibigay ng problema sa iyo, yung kagipitan, yung kakulangan, maglalaho yan, mawawala yan. Amen. So, wala ang lahat naman ng gusto ng mga mananampalataya ay gumanda ang kalalagayan sa buhay. Pero ang sabi nga ng Panginoon, alam naman natin, there's no prosperity bago dumating yung kaunlaran, yung kaalyawan, kaginawahan sa buhay ng isang mananampalataya. Kailangan dadaan muna tayo sa pagtutuwid ng Diyos. There's no prosperity without correction of God. Hindi pwede na basta-basta ka na lamang na pagpapalain, yayaman, amen, magkakaroon ng house in lot, ng isang tahanan, ng isang babranyo na sakyan at maraming ari-arian sa pamagitan lamang ng panandalian. No, hindi ganon. There is no prosperity without correction of God. Without correction of God. Itutuwid muna tayo ng Diyos. Aayusin ng Diyos yung kamalig, yung ating buhay. Kasi pag hindi pa karapat-dapat na lagyan ng pagpapala ng Diyos, ay hindi niya ito ipadadala sa atin. Pero pag ayos na yung kamalig na paglalagyan ng kanyang mga pagpapala, tiyak, makakamtan mo ang pagpapala na ipinangako ng Diyos. Remember, God, anong dapat? Alalahanin natin, God does not bless disobedience. Kailanman ay hindi nagpapala ang Diyos sa mga masuwayin. Amen. He may protect us. Maaari tayong iniingatan. Amen. While we are disobedient, habang tayo po ay nagiging masuwayin pa, but His blessings are reserved for those who obey Him. Ngunit yung pagpapala ng Diyos, ito'y nakalaan lamang doon sa mga sumusunod sa Kanya. Amen. Gusto natin maranasan ang pagpapala ng Diyos, obedience ang kailangan. Amen. Kapagkat
Ang isang matured na isang Kristiyano, a matured Christian or a leader knows the blessing he desires does not come an overnight. Ang isang matured na isang mananampalataya o isang manggagawa, alam niya na yung pagpapala na kanyang hinahangad ay hindi basta-basta darating na isang gabi lamang. Na pagtulog mo, paggising mo, milyonaryo ka na. Hindi pwede mangyari yan. Amen. Kung ganun ang pananaw mo, na pagtulog mo ngayong gabi at kinabukasan mayaman ka na, hindi mo kailangan maglingkod pa sa Panginoon. Tumaya ka na lang, pumila ka na lang sa luto. Tumaya ka, baka matsambahan ang numero mo, kinabukasan milyonaryo ka. Pero hindi ganyan ang pagpapala ng Diyos. Dadaan tayo sa under process of renovation of the Holy Spirit. Itutuwid tayo. Kapag matuwid ka na sa harapan ng Diyos, tiyak na ipapadala niya na, bubuksan niya na ang pintuan ng pagpapala na upang ibuhusin sa iyo. Amen? Praise God. So alam natin, ang Diyos hindi ilalagay tayo kahit na sitwasyon na ganito, na mga ganitong kalalagayan. And sabi nga yung mga naniniwala sa Diyos, hindi sila ilalagay ng Diyos sa mapahiya. Ang sabi po sa awit 37 verse 19, they are not put to shame in evil times. Hindi sila ilalagay sa kahiyan, sa panahon daw na masama. Amen. Hindi tayo pipila dyan para manghingi ng limos. Sabi ko, sabi ko doon sa mga kapatiran, ayaw ko na may makita na madaling araw lumalabas na nakikipila sa community pantry. Hindi mo kailangan pumila dyan. Sapagkat hindi ka naman mahirap. Ang Diyos ang nagpo-provide, ang Diyos ang nagtutustos sa pangailangan ng kanyang anak. Hindi mo kailangan na pumila ka pa dyan. Hello, praise God. Masarap hingian ng ayuda ang Diyos. Humingi ka ng ayuda galing sa Diyos. Amen. So, they are not put to shame in the evil times. Hindi tayo, marami po mga malalaki ang katawan dahil po nagkaroon ng unang pandemic hanggang ngayon. Marami pong nanghihingi ng limos kasi walang mga trabaho. Nung kami po mapunta sa Pampanga, marami na sa kalsada nag-aabang. Ilang bawat sasakyan ay talagang gusto nila bigyan sila. Sila po naroon, pero mga Kristiyano, hindi pwede mangyari yan. Amen. Di dapat maganap yan sa iyong buhay. Hindi, kasi pag tayo po, ay sabi nga, pag tayo po ay napahiya, ang higit sa lahat ang mapapahiya ang Panginoon. Nangangahulugan ito ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay hindi nakikita yung sitwasyon mo. Hindi ganun ang Panginoon. They are not put to shame in evil times. Maging in the days of famine, maging sa panahon daw ng kawalang kasalatan, walang pagkain, ang mga totoong mga mananampalataya, they have abundance. Sila'y mananaghana. Lo, isa lamang pong patotoo itong church na ito, ang kanlubang ng GTG. Pandemic, 4 times na nagbigay ang ayuda. Amen. Hindi tayo nanghihingi para ipamigay, kundi talaga iglesia. Ito katatapos lamang nagbigay kami na yung, sabi ko, huwag natin ihayag ang pagbibigay ng mga bigas, kung ano pa man yan pangailangan, doon muna sa mga kapatiran, na talagang nahirapan sa kanilang buhay. Dahil walang trabaho, walang kita, so talagang yung pang-araw-araw, doon ang pinag-aalala nila. Subalit, hindi nalingit ito doon sa mga tao rito na hindi mananampalataya. Sila'y lumapit. Naririnig ko, wala tayong pansaing. Sabi ko, bigyan yan. Amen. Tayo po ang iglesia ngayon ang siya nag-aabot. Kailangan talaga gawin natin yan. Sapagat ang Diyos natin na pinaglilingkuran, ay siya naman ang magre-release ng pangailangan ng iglesia at ang iglesia naman ang siyang gagamitin na instrumento upang umabot doon sa mga tao. Amen. So, bakit? Huwag ka mag-alala. Ang Diyos na tumawag sa iyo, the Lord will not reject His people. Hindi niya tayo ikakaila. Hindi niya babaliwalain ang mga tao nagtiwala sa Kanya. He will not abandon His special position. Ang sabi po ng awit 94 verse 14, hindi tayo iiwanan, hindi tayo babaliwalain.
may mga magulang na binabaliwala, inaabandon yung tungkulin nila sa kanilang pamilya. Iniiwanan. May mga ina-din ng mga nanay patapos mailuwal ang kanilang anak, inaabandon kung saan na lang iniiwan. Subalit ang Diyos, ang sabi diyan sa awit, the Lord will not reject His people. He will not abandon His special possession. Tayo po mga special na bagay na tangan-tangan o pag-aari ng Diyos, hindi Kanya iiwanan. Amen. Praise God. Ano lang ang panawagan ng Diyos? Kung tayo po ay talaga nag-aalala, nababalisa ngayon. Totoo po, maraming mga tao ngayon nang babalisa, natatakot sa sitwasyon. Amen. Kung titinan natin mga nangyayari sa ating kapaligiran, iba-ibang klaseng krimen nagaganap. Naroon yung huldapan, naroon yung scam, naroon yan ang pandaraya, naroon yan iba-ibang klase, naroon yung robbery, naroon yung akyat bahay. Amen. At sa kabila nun, kabila ng gutom pa rin, marami pa rin talagang gutom. Marami pa rin talagang kakulang sa mga pangailangan sa buhay. Subalit, ang sabi ng Biblia, pinababalik tayo ng Diyos doon sa lugar na ligtas. Ngayon, wala ka ngayon malalaman na ligtas na ano pa man na bansa. Pumunta ka man sa mga bansa na mga malalaki, mga mayayaman, ay puro problema. So, madali sabi, wala kang matataguan, mapupuntahan ngayon, kahit na saan lugar. Amen. Subalit, ang Diyos ay nag-alok. Ang sabi niya, bumalik kayo sa lugar na ligtas. Saan na lang ngayon ang lugar na ligtas? Walang iba kapag ang isang mananampalataya, ang isang tao naroon sa presensya ng Panginoon, siya ay naroon sa lugar na ligtas. Ang sabi po ng Sakaraya chapter 9 verse 12, come back to the place of safety. Amen. All you prisoner who still have hope. Yung lahat daw ng mga bilanggo na hindi nawawala ng pag-asa. Bumalik daw tayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Ang Diyos mismo nangako, I promise this very day that I will repay to blessing. Ipinapangako ko sa araw na ito, babayaran ko, ako mismo magbabayad ng dobling pagpapala sa bawat problema na dumadaan sa inyong buhay kapag ito'y inyong napagtatagumpayan. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni Job, alam mo, sa panahon na ito, wala po ngayon na tahanan na nag-i-enjoy. Lahat ay malungkot. Amen. Siyempre, nawalan ng trabaho, nawalan pang mga mahal sa buhay na mga pumanaw dahil sa ganitong klaseng uri ng sakit. Hallelujah. Ang sabi ni Job sa Kapitulo 8, versikulo 6, if you are pure and live with integrity, kung ikaw raw ay dalisay, puro, amen, at nabubuhay ka na may dangal. Amen. If you are pure and live with integrity, may dangal ang buhay mo, He will surely rise up. Amen. Mismo ang Diyos ang nagsalita. Titiyakin niya na ikaw ay muling itataas. And restore your happy home. At muli niyang ibabalik ang isang masayang tahanan. To po, wala ngayon, halos mga tahanan ngayon ay balisa, takot, taga-alala, malungkot. Sapagkat una sa lahat, kung sila may mga mahal sa buhay, tinamaan ng COVID at hindi nakasurvive, malungkot. Dahil pumanaw yung kanilang mahal sa buhay, hindi nila nakita, o hindi malang nabisita nila. Bibigugulating ka na lamang, may kumakatok na sa inyong tahanan, dala na lamang yung abo ng inyong mahal sa buhay. At higit sa lahat, nawalan ng trabaho, nagsara ang mga kumpanya, nag-indo, at hindi makapag-operate. Kaya ngayon talagang lakasan na lang ang loob na lumabas kahit anong trabaho na lang ang papasukan. Amen. So, ano pa man ang sitwasyon mo ngayong kapatid, ano pa man ang kinasasapitan mo ngayon, huwag kang bibitaw, huwag kang atras. Don't quit, don't stop, and don't surrender. And don't try, sabi ko, don't try to withdraw to the under fire protection of the Holy Spirit. Huwag mo na susubukan pa na lumabas ka pa sa poder sa tahanan ng Panginoon. Amen. Magbabakasakali ka pa, lalabas ka pa sa poder sa kamay ng Panginoon, aalis ka, huwag mong susubukan.
And also, don't try to solve your problem by your own effort, by your own strategy, by your own system. Huwag mong susubukin kapag may problema dumarating sa iyo. Nalulutasin mo ito na kailangan kasama mo ang Panginoon. Just always depends on God's power alone. Magtiwala ka sa Kanya. Amen. Hindi natin kaya yan. If you are a church, if you are a living church, you cannot survive if without the Holy Spirit. Hindi ka makakatagal sa labanan ngayon. Kailangan natin ang banal na Espiritu Santo. Aminin mo lang sa Diyos kung saan ka bumagsak, saan ka nanghina, saan ka nagkamali, saan ka nagkasala, kung paano mo nasaktan lubusan ang Diyos. Magpakumbaba ka. At ang Diyos, gaano man kalubog ang iyong nararamdaman, gaano man na para bang bumagsak ka. Ang sabi nga doon sa 2 King, sa panahon ni Propeta Eliseo, anak, saan nahulog yung ulo ng palakol? Saan banda? Dito po. Ginano lang, pumutol lang si Eliseo ng tuyong sanga. When sa tubig, biglang lumitaw yung bakal, solid na bakal, na wala naman makina. Kuwan natin ang batas ng gravity. Kapag ang isang bagay na mabigat, lalo na bakal, amen, ang tendency niyan, always going down. Hindi pwedeng lumutang yan. Pero sa panahon ni Eliseo, sinira niya ang batas ng gravity. Hindi ba sa science, the law of gravity, kapag isang bagay na mabigat ay laging, ang tendency niyan ay palagi pailalim, palubog. Ngunit doon sa panahon ni Propeta Eliseo, amen, na yung bakal, yung ulo ng palakol, anak, saan nahulog? Dito po. Ganun lang. Lumutang. Amen. Lumutang yung bakal na wala naman makina, parang papel. Ang sabi ni Eliseo, kunin mo na. Isa lamang mayroon significant na itinuturo ang Diyos diyan na mahalaga. Saan ka bumagsak? Aminin mo. Amen. Magpakumbaba ka. Huwag ka magmalaki. Pagsisihan mo. Amen. Nasaktan mo ang Diyos. Yung gaano man tayo lumubog, gaano man tayo para bumaon sa iba-ibang klaseng hirap ang kalalagayan sa buhay, isang araw, palulutangin ka ng Diyos. Babaguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon, ang iyong kalalagayan sa buhay. Gusto mo maranasan ang bagay na yan? Amen. Mahalin mo, lubusan ang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Alam mo, sabi nga, marami pong isusumba sa impyerno. Talagang itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yung pong hindi tumatalima, maging mga Kristiyano, akala natin ang masisintensyan lamang ng kamatayan na walang hanggan, yung mga hindi kumilala sa Panginoon. Hindi po lahat, kundi maging mga Kristiyano, yung pong tumanggap ng mga talento na hindi talaga pinahalagahan. Yung tumanggap, ang sabi ng Panginoon, tinawag niya yung kanyang mga alipin na may relasyon sa kanya, binigyan niya ng 5 yung isa, binigyan ng 2 talento, tinawag niya yung isa, binigyan ng isa. Amen. Nang bumalik ang Panginoon, amen, pinagsulit niya, yung binigyan niya ng 5, tumanggap ng 5, tumubo ng 5. Yung 2, inintriga lang, sulit, tumubo na lang. Ngunit yung isa, ibinaon. Amen. Ibinaon. Kaya sabi ng Panginoon, wala kang kwentang alipin. Itapon yan, gapusin yan, sunugin yan. So, sino yun? Mga taong yun? Ay ang mga believers. Hindi nagpahalaga sa talento na ibinigay ng Diyos. Kaya sabi nga ng Jeremiah chapter 48 verse 10, sumpain ang tao na hindi na nagbabaliwala sa gawain ni Yahweh. Pinasusumpa. Amen. Sumpain ang isang manggagawa na hindi ginagamit ang tabak. Ang tabak walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kapag tayo po'y nasumpa, ano ba mangyayari sa buhay natin? Marami pong mga Kristiyano ngayon, they are living under curse of God. Nabubuhay sila na pero naroon sila sa ilalim ng sumpa. Amen. Kahit anong pagpoporsige, wala nang changes, wala nang pagbabago. Kapatid, mga minamahal, may pag-asa.
Gaano man ano man ang sitwasyon mo ngayon. Ikaw ba'y lubog na lubog para bagang wala ng pag-asa? Ang sabi ng Diyos, come back to the place of safety. Totoo po yan. Wala ngayon na lugar, kahit saan ka magpunta na bansa, ay lahat ay hindi na maaasahan. Walang mapagtatakbuhan. Ang ating mga kababayan dumayo pa sa iba-ibang bansa para guminhawa lang ang buhay. Pero marami na po tayong mga kababayan namatay ng mga OFW. Praise God. Pero mahal ka ng Diyos. Amen? Pagpapalain ka. At ito pong mensahe ito, hindi lamang ito para sa isang tao, kundi lahat ito ay para sa atin. Kung ikaw tinawag ng Diyos bilang manggagawa niya, pahalagahan mo yung regalo na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Di lamang regalo, kundi ito po'y puhunan. Amen. Wala tayong puhunan. Subalit binigyan tayo ng puhunan ng Diyos. Walang iba, una sa lahat, ang kanyang banal na Espiritu Santo. Upang tayo daw magtagumpay, hindi lamang sa pakikibaka sa buhay na ito, pati na sa ating sarili. Pagtatagumpay tayo. Hindi tayo kayang pabagsakin ng kaaway. Amen, mga minamahal. Kaya pinagpala ang isang pamilya, ang bawat mananampalataya na nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Maraming po salamat sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, hayaan mo sa oras na ito, sama-sama tayong dumulog sa panalangin. Maraming po salamat sa inyo po, Ama, sa iyo po mga salitang namin po pinagbulay-bulayan ngayon. Patuloy, O Diyos, basbasan niyo po, Panginoon, ang aming buhay habang kami po'y narito pa. Pwede kaming umalis sa mundong ito kahit anong oras, sapagkat life is uncertain. Walang katiyakan ang buhay namin dito. Subalit, naroon kami sa iyo pong mapagpalang kamay. Samahan niyo po kami sa amin paglalakbay sa mundong ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise God.